mga par, binuksan na natin ang harness. So confirm, yun par oh, putol. Kita niyo yung mga par. Mga par, tandaan nyo yung DPF problem na in-upload natin. So ito bumalik na naman. So wala ang problema sa motor, sa module kasi gumagana naman. Ang problema yung power talaga, yung nakuha nating 1.7 is mababa. So hindi niya kayang mag-inject, hindi niya kaya mag-open yung solenoid. Kaya tingnan natin tong after treatment control module, ECM. Tingnan natin to. Baybayin natin yung wiring harness nito papunta doon sa dosing, doon sa injector. Low power uli. So check natin kasi yung nakuha nating voltahe doon ano lang 1.7 volts. So mag-focus tayo sa electrical. So kinuha na natin ang resistance tong doon sa galing sa injector papunta dito sa harness na to. Yung dilaw. So pagdating dito sa module, nagbago siya, nagiging red gray. You know, may resistance siya kaso 0.2. Nagbago siya. Tapos yung itim gray naman, wala siyang resistance papunta dito. So may ibang dinaanan siya. Hanapin natin. Ito yung EMS ECM after treatment control module. Base sa ating schematic diagram, ito yung AdBlue injector. Yung kulay is white, blue at saka red gray. Twisted siya. So makikita natin dito sa ECM, ito yun, red, gray, white, blue na twisted, naka-twist siya. Ito yung papunta injector mga par. So itong isang linya wala, yung red, gray lang meron, yung isa wala. Ito naman yung sa muffler interface, ito yung solenoid valve dosing unit. Ang problema yung wire niya brown, white at saka yellow, twisted. Dito sa ilalim mga par kung saan yung dosing natin. Ito yung harness. Ito. So nandito yung twisted na brown, white at saka yellow. Ito yun oh. Tapos yung lumabas niya, ilawan natin. Tapos yung lumabas niya mga par, ito na yung doon papunta sa ano, nagbago nga ang kulay ng wire. Nagiging red gray na siya at saka white blue. Kung itong dalawang yan. Yan. Yan na yung papunta doon sa module. So dito tayo magsukat ng resistance papunta doon. Kasi itong white blue, walang resistance yan papunta dito. Maghanap ng low power mga par. So ayan, nag-connect tayo ng dalawang wire papunta doon sa ilalim. Tingnan natin yung resistance. So buo yung red gray mga par. Ayan o, yung red gray buo. Tapos itong white blue isa, ito subukan natin. So yung buo din, may resistance. Ibig sabihin walang putol yung white blue. To confirm na dito lang ang problema papunta dito. Malapit lang yan. Maiksi lang na wire yan. Mga par, binuksan na natin ang harness. So confirm, yan par oh, putol. Kita niyo yung mga par. Yan oh, dalawang isang wire. Ayaw mag-focus yung cellphone ko. Puta. Yan o, putol mga par. Itong brown white. Dugsong na natin yan mga par. You know, ayaw pa mag-focus yung cellphone ko. You know, tapos gamit yung soldering iron. Tapos lagyan natin ng shrinky ball tube. Alright. Tapos balik na natin yan.
the left, and then just keep going, and it's the second on your left, second major on your left. I think there's a few little laneway roads, there's a set of lights, go straight. Alright mga par, okay na to. Wala na siyang active code. Pandar na tayo. Yung mga par, wala nang ano. Wala nang active. So all goods na to. Yun lang ang problema, yung wire na naputol. Hindi na natin kailangang i-regeneration kasi na-regeneration natin to kahapon. Right?